Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Ayon. DepEd, no? I am not certain anymore which is which, no? Basta what is important, they were people who are associated to the VP during the period when the alleged misuse took place, no? So Nako, gumagawa lang kayo ng sarili nyong rules. Meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Kasi kung wala kang chart na merong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. At maglalambing lang po ako sa inyo, ha? Oo, pakishare po yung video natin. Tapusin nyo. Yun lang po ang aking paglalambing. At kung gusto nyo sumali sa ating community, andyan lang po yung join button. Click nyo lang yung join button, isang like, isang share, all good na po tayo dyan. Sunog na naman itong impeachment ni Bibi Sara. Oo, panigurado ang mangyayari dito mababasura dahil ang punto de vista nitong ni attorney magiging klarado sa atin kung ano yung nalabag nitong usapin ng impeachment. Lalo na yung unang pag-file ng impeachment case, yung una, 'di ba? Yung una biglang winidraw, parang pangalawa then set aside, tapos winidraw, tapos yung pangatlo, pang-apat, yun yung nangibabaw. Pero ang usapin na ito ngayon, malalaman nyo bakit pwedeng mabasura. Alamin natin kay attorney. Sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso ang consolidation o yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Ang argumento, kung ang House ay nag-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, no? Yun gets yung yun. mga may paglabag sa one-year bar rule. At mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18. Pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko. Okay? So, ang tanong, bakit bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Ayon. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Yun. Ayos. Parang isang basket ng prutas yan. Yan, Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Gets nyo? Okay, Yes, punta tayo doon sa abuse of discretion. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung yung grave abuse of discretion. Okay, para dun sa iba na hindi pa masyadong familiar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan.
Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narvasa, and Salazar ang bawat galaw ng komite ngayon. Okay? Nagets nyo. Yung punto dito ni attorney, yung unang final, pagbulok na, hindi na pwede pagsamasamahin. Pwede na itong mabasura. Pwede na itapon, kumbaga. So magdidesisyon nito, Supreme Court. Pero meron mga naninindigan na mga, alam nyo yung mga nanggugulo lang, na talagang ang target nila ay si VP Sara para hindi na makapagserbisyo at tanggalin. Eto sila. Meron naman silang banat kay VP Sara. Cannot be witnesses and lawyers at the same time. He made mention about witnesses because looking back to the 2024 inquiry by the Committee on Good Government, it appears na nagkaroon ng participation si Attorney Monsayak at si Attorney Poa, no matter how slight in the alleged process in the utilization of the confidential fund. Bakit ayaw nyo papestuhin yung mga defense team ni VP Sara at sasabihin nyo may violation? Noong una, nakasali na sila. Merong mga, anong tawag doon, yung sinasabi ni Boy Papay na parang merong conflict of interest. Nako po, abogado niya yan eh. Yan ang tinalaga ni VP Sara na alam niya na yan ang magdedepensa sa kanya. Pero kung gagawan nyo yan ng kwento at hindi nyo papayagan, yun ang sinabi ni attorney kanina. Pwede nang mabasura lahat ng mga final. So wala naman impeachment. Kayo lang naman kasi ang mahilig eh. Diba? Kayo lang ang may gusto ma-impeach si VP Sara. Pero ang mamamayang Pilipino, gusto ho naming maging maayos. Maging maganda. Diba? Ano pa? Tuloy. Having said so, there is a possibility that the prosecution might be calling Attorney Monsayak and Attorney Poa to the witness stand. No? Remember that these two are either COS or spokesperson of either the OVP or the DepEd. No? I am not certain anymore which is which. No? Basta, what is important, they were people who are associated to the VP during the period when the alleged misuse took place, no? So, Nako, gumagawa lang kayo ng sarili nyong rules. Tigil-tigilan nyo kami. Bakit hindi nyo papayagan? Kayo lang ang hindi pwede. Pag gusto nyong basagin at sirain yung kredibilidad ni VP Sara, okay lang sa inyo. Pero kung halimbawa ipagtatanggol si VP Sara ng kanyang abogado, hindi nyo papayagan, wag ganon. Maging fair. At sabi ni attorney kanina, doon na lang tayo magbase, tapos na ang karera nyo. Ngayon, mainit pa rin ang usapan, bakit hindi, ang tanong dito, bakit matamlay at puro palusot na lang itong ginagawa ni Bangag? Bakit mabagal ang pagtulong natin, pagtulong nila o pagresponde nila para kunin yung mga naiiwan at naiipit doon sa Middle East? Ano ang kanyang paliwanag dito? Papaliwanag pa kayo. Talaga naman mabagal at makupad kayo. Yun nga mga Singapore Airline, nailigtas pa yung 12 katao na Pilipino at nasagip sila. Bakit ang Pilipinas wala? Binatikos ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales ang tila mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa paglilikas sa mga OFW sa Middle East. Kunesyon din ni Gonzales ang kawalan umano ng emergency fund para sa mga naipit sa giyera sa kabila ng bilyon-bilyong confidential funds ng Pangulo. Si Almar Forsuelo sa balita. Ito ay isang napakalubhang emergency. Hindi katanggap-tanggap para kay dating Defense Chief Secretary Norberto Gonzales ang katwiran ng pamahalaan na mahirap magpababa ng eroplano. Ayan ang problema. Bakit nahihirapan sila samantalang itong ipapakita ko sa inyo? Ito
Ang sabi rito, lakihan natin. Ito, nilikas sa tulong ng Singapore, 24 na Pinoy nakasama sa Middle East. Ayon sa Singapore Embassy na sa Pilipinas, kabilang sila sa nagsakay sa idineploy na aircraft ng Singapore. Di ba? Singapore na makakaalis sa Middle East. Bakit ganun? Bakit ito pwede? Bakit sila, yung Singapore Airlines, nakakalipad? Bakit itong si Ngagba, ang paliwanag, hindi raw pwedeng lumipad at yung under, hindi raw pwedeng lumipad? Bakit? Ito, kabilang sa nakasakay na dineploy aircraft Singapore para makauwi ang kanilang mga residente mula Jeddah, Saudi Arabia noong March 12. We are truly glad to have helped these 24 Filipino begin their journey home safely. Aray ko po, ang saklap. Bakit gayon? Ngayon, kayo ay sobrang wala talagang pag-asa. Pag sila talaga, 'di ba? VP Sara Duterte susuportahan ng mahigit 20 grupo sa 2028. Good news! Marami na ho tayo nakikita yung mga riders group talagang nagkakaroon na ho ng coordination at cooperation. Bumubuo at meron na talagang mga existing mga group na na magaling. Oo, na sumusuporta kay VP Sara. So alamin natin yan dito. Ilang mga grupo ang sumusuporta na kay VP Kahit Sara. may 2 taon pa bago ang susunod na halalan, nagsimula na ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo para sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte, VP Sara Duterte sa 2028 elections. May 20 organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa lungsod po ng San Juan upang ipahayag ang kanilang suporta sa ikalawang Pangulo. Narito balita ni Almar Forsuelo. Nagtipon sa Green Hills, San Juan City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth groups at iba pang civil society organizations. Sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito ng isa sa pinakamalawak na pagtitipon Yun! ng mga leaders Nice! ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos resign ka na. Aray ko! Alis ka na. Alis ka na. Ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo. Tama. Ayon naman kay dating Kongresista Jing Paras, Pangulo ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. Alam nyo, hindi lang itong grupo, pati mga riders group na ho, ay talagang nagkakaroon na ho ng united. Nag-unite na ho yung mga iba't ibang grupo. Kaya kung halimbawa kayo ay nasa sakop sa halimbawa anong distrito kayo, anong syudad kayo, meron hong DRT riding group o DRT Taguig. Halimbawa kung taga Taguig ka, DRT Parañaque, DRT Mandaluyong, DRT Cebu, DRT malawak na ho yung DRT. Kaya sumali kayo, hanapin niyo yung DRT. Ano ba yan? Isang komunidad na yan, yung Duterte Riders Team. Sumali ho kayo dyan. So ito, simulan natin. Talagang mainit ang bakbakan dito sa usapin kay Senador Marcoleta. Oo, kasi pinaratangan siya di umano na pinamimigay na lang niya yung bahagi ng isla. Alamin natin dito. Ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa. Anong ginawa nila? Kung hindi nila alam, sasabihin ko sa kanila dahil ako gusto ko makatulong. Wala yung karagatan. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila?
dahil sa nangyayaring gera. Hindi lang pang-ekonomiya ito eh. Transportation, agriculture, manufacturing, Yan. industries, tatamaan tayo rito. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Tama, Lahat tama. ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Sino kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Sino yung Sino gustong dalhin pinatutungkulan ang dito? pag-uusap na to? Kilala nyo naman kung sino yung pinatutungkulan dito. Ayaw lang magbigay ni Senador Marcoleta ng buong pangalan. Pero, sunog talaga. Lalong-lalo na yan si Pinky. Sunog talaga siya dito. Nahalata ng tao ito. Hindi ako na may personal. Yeah. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin kung sino-sino sila. Senador, tinatawag po kayo ngayon ng marami na senador. Pinamimigay nyo na raw ho ang ibang teritoryo ng Pilipinas. Gawa-gawa nila yon RDR. Kahit kailan hindi ko sinabing may ipamimigay tayong parte ng ating teritoryo. Tama. Pero may gumawang isang senador dyan na wag na nating banggitin ang pangalan. Sa kanya lahat nagmula ito. Nakapag-deliver ako ng privilege speech ng dahil lamang doon. Ikinuwento ko kung paano niya in-splice ang isang video na kanyang ginawa upang ipakita niya, di umano, na ako ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yon. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. So, ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin nga ang West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippine Sea, tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international. Yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight. Kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, opisyal sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi opisyal yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi. Wala. Kaya nga yun ang sinasabi at hindi maintindihan nito noong natutumbok na pangalan dito. Bakit hindi nila maintindihan na wala namang talagang nasa mapa? Tapos iginigiit nila, binigay na ni Senador Marcoleta, tinatry tayo ni Senador Marcoleta. Hindi niya alam ng mga inisip nito. Paano mo aangkinin? O ihalin tulad na lang natin. Kung ikaw ba mayroong lupang inaangkin at wala kang titulo, masasabi bang sa'yo? Di ba hindi? Ganon si Senador Marcoleta. Legal. Kung halimbawa gusto nyo angkinin, di ipatala nyo na sa inyo ang West Philippine Sea. Ganun lang. Pakilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo. Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. No? Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo-lalo ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakaupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa, tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002.
Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippines, official yun, nakadrawing Official yun. yun. Kilala yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, Mm. makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Mm. Kasi kung wala kang chart na merong coordinates, hindi matatala yun. Mm. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa at tatawagin Kaya naman nga. nating West Philippine Sea? Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalaban ko lang ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Ibig Yun. sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo, at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba, maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Yun. Meron din problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Mm-mm. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo. Maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Mm-mm. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa'yo, nakadefine na yung West Philippine Sea. Mm. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, Mm-mm. yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, Mm. yung ating EEZ, Mm. at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang Tama. physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. Mm. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Mm. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RTR. Mm. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Mm. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Mm. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Mm. Paano yung mahigit na 15? Ang Kita nyo, klaradong-klarado eh, yung ano eh, no? Yung paliwanag ni Senador Marcoleta dito eh. Halatadong sunog na dito si Lacson. Isang senador kasi, sinabi sa kanya eh, senador daw. Maraming mga batiko sa kanya. Balak pa nga siyang ipasibak eh. Dahil kini-question yung ano eh, yung tawag dito, yung mga fund ng eleksyon. Kayo ng bugi. Pati ba naman yun, tapos na eleksyon eh. Tapos na eleksyon, yung sisilipin nyo pa, yung mga tsinador kayo. Sinasabi nyo, tsinador daw si Senador Marcoleta. Kayo ang tsinador, tirador kayo ng mga ng mga galing na senador. occupy doon ay Vietnamese, China, Mm. Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano natin i-drawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa'yo, ang daming nagpapaliwanag. Kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Mm. Yung Yan. iba ay profesor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Mm. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ng buong bansa? Mm. Ibig ba sabihin Tama. magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Mm. Nakikita ng magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan eh. Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Mm. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ang Vietnam. Ngayon, pag titingnan mo yung mapa ng South China Sea, sasabihin ng Vietnam, pre, di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Mm. Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine West Philippine Sea. Sea. Nakadrawing na. Kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Anong tsinador? Ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea.
At Yun, pag ito ay tama. naging opisyal, kahit kailanman, wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, Yun, mga naghahanap buhay doon, natumbok. mga nakatira. Ibig ko Kasi- sabihin, magiging matatag Oo. yung Mm. pag-aangkin natin ng May pinanghahawakan na tayong dokumento na hindi na kayo pwede dito kasi ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. So ngayon, lumampas kayo sa boundary nyo, may lakas na ng loob at may pinanghahawakan na. Kasi nga, sabi nga ni Senador Marcoleta, wala talaga tayong pinanghahawakan. Ngayon, kung halimbawa italaan nyo, gawin yung legal, at least yung mga nandiyan na nasa gilid-gilid ng West Philippine Sea na nakakapasok, di ba? Mapaalis. Kita nyo? Tapos binubuli nyo si Senador Marcoleta. bahagi na yun ang karagatan. Opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron Tama. tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. Yung mga requirements ng ating mga coordinates, kailangan isinasubmit nyo rito. Sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit daw? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya nga sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito eh. Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Hindi, may mapa na. At nag-submit na. Oo. Di ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa magitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Bakit sasabihin niya na nagsubmit ng Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Ano yung ilang mga regions, saan yung mga probinsya, iba-ibang kulay pa yun eh. Yun ang administrative map. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order na isasubmit mo sa opisina ng United Nations? Hindi, subukan niya isubmit yung administrative map kung tatanggapin. Ibig sabihin, kapag nakapag-submit tayo ng mas akma at mas tamang dokumento, doon pa lang gugulong na Re-reviewin kasi ng re-reviewin ng IHO. Kasangkot yun. Merong checklist doon, titingnan niya kung pumasa lahat sa pangangailangan. Wala parang hinatulan na ho kayo ng mga kababayan natin dahil doon sa mga Kaya post nga na kayo daw ho ay ipinamimigay ninyo. Hindi siguro ang mga kababayan natin ang kumatol sa akin. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin sila kung sino-sino sila. Grabe. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, mga kababayan, mga boss, mga amo namin, basta na lang kayo comment ng comment sa social media nang hindi ninyo nauunawaan kung ano ba talaga yung tunay na... Yan. Kasi meron din sila mga bulager na nagpapakalat niyan na sinasabi, yan, marami silang komento kay Senador Marcoleta. Pero ang gusto lang ni Senador Marcoleta, yung legalidad. Aangkinin mo yung isang bagay, isang lugar na hindi naman sa'yo. Ipagkakalat mo na sa'yo, wala ka namang legal na dokumento. Ngayon, natauhan sila. Kahit na mali-mali sila, kahit nagmumukha na silang yung isa pang justice na wala namang kaalam-alam, sumasaw-saw pa. Hindi naman politiko. Baka tatakbong senador kaya nakikisaw-saw. ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. At kinakailangan nating matuntun, bakit ayaw ninyong ma-drawing? Kayo ang tinutusan ng batas. Hindi ba kailangan sumagot kayo? Sagutin ninyo. Bakit makalipas ang 14 na taon? Hanggang ngayon, yung inihingi ng batas at ang kautusan na ibinigay sa inyo, bakit wala kayong ginagawa? Kaya sana gusto ko silang ipatawag Patatawag ko sana sila. Pero I'm sorry, Senator, parang ngayon medyo parang gaslighting na yung nangyayari dun sa iba ninyong mga kasama Kasi parang pinipersonal na kayo masyado, hindi na nakatuon dun sa mga issue
kamukha lang nung halimbawa. Mangilan-ngilan lang naman yan. Kilala mo naman sila eh. Oo. Marami rito na nakakaintindi. Oo. Yung mangilan-ngilan na pinili nila na sasabihin na nating magpasikat na parang akala mo sila lang ang patriotic. Oo. Parang akala mo nagmamahal sa bansa. Mm-mm. Pero ayaw naman nila akong samahan. Ayaw nila yatang magkaroon ng opisyal na pangalan na nakadrawing mismo. Hindi lang makita natin South China Sea. Gusto ko rin makita nakalagay West Philippine Sea. Ganito ang ginawa nila. Nag-drawing nga sila ng West Philippine Sea. Yan. Sila lang. At ito ay sinabmit nila sa tribunal. Pero yung dinrawing nilang West Philippine Sea, hindi nila sinama yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Sila ang hindi nagsama. Sila hindi nagsama. So, In-accept nila yung- nagtaka ka ngayon. Ganon. Ngayon, nabanggit ang mga features na nasasakop ng Pilipinas. So yung mga features ng Kalayaan Island Group, nakita ng tribunal, arbitral tribunal, na malayo, labas pala sa ating exclusive economic zone. So gumawa sila ng drawing, at mula sa drawing na yon, nilagay nila West Philippine Sea. Kitang-kita mo West Philippine Sea, puti yung kulay Yung blue, na nandun na yung ibang features ng Kalayaan Island Group, blue na, ibig sabihin Hindi high nakasama. seas. High seas. Oo. Ngayon, ang unang tanong Dito nyo malalaman, sunog si Lacson dito. Wala kasing alam eh. Diba? So ipagpapatuloy natin ang ating reaction video sa mga susunod na mga araw. Hanggang sa muli kung umabot ka sa video natin ito, yun lang hiling natin. Isang like, isang share. All good sa tayo dyan. Hanggang sa muli, bye-bye!